Si Daniel ay isang binata na lumaki sa isang tahimik na baryo malapit sa dagat. Ang kanyang pamilya ay kabilang sa mga simpleng mangingisda na nabubuhay sa pamamagitan ng pangingisda araw-araw. Sa murang edad, natutunan ni Daniel ang halaga ng kasipagan, pagtitipid, at pagiging maabilidad. Madalas niyang samahan ang kanyang ama sa laot upang mangisda, at sa tuwing sira ang kanilang lambat o bangka, natututo siyang mag-ayos gamit ang kaunting mga materyales na meron sila. Ang Pantalan sa kanilang baryo ay isang lugar na puno ng ingay at buhay. Dito nagtitipon-tipon ang mga mangingisda, tindera, at kahit ang mga tambay na walang ibang libangan kundi ang mag-usisa at magkwento ng mga tsismis. Bagaman pala kaibigan ang ilan, marami rin ang mapanghusga, lalo na sa mga taong tila kakaiba ang kilos o may ginagawa na hindi nila nauunawaan. Tahimik at madalas nag-iisa si Daniel. Hindi siya mahilig makisali sa tsismisan o maingay na usapan. Mas pinipili niyang gumugol ng oras sa pag-aayos ng mga lumang gamit na makikita niya sa pantalan o sa dalampasigan. Sa tuwing may makikitang bagay na akala ng iba'y wala ng halaga, isang sirang kahoy, lumang pako, o kahit isang butas-butas na lambat, pinipilit niya itong ayusin at bigyan ng bagong silbi. Para sa kanya, ang bawat sirang bagay ay may pagkakataon pang mabuhay muli. Ngunit dahil sa kanyang tahimik at kakaibang hilig, madalas siyang tampulan ng biro. Ang ilan sa mga kabataan sa baryo ay tinutukso siya bilang siraulo o walang magawa sa buhay. Kahit ang mga matatanda na karaniwang mas maunawain ay hindi maiwasang tanungin kung bakit siya nagsasayang ng oras sa mga bagay na sa tingin ng iba ay wala namang halaga. Gayunpaman, hindi ito alintana ni Daniel. Sa halip, itinuturing niyang bawat panunuya bilang hamon upang patuloy na ipakita ang kanyang kakayahan. Sa kabila ng lahat, nanatiling matatag si Daniel. Para sa kanya, hindi mahalaga ang iniisip ng iba. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo siyang humuhusay sa kanyang ginagawa at unti-unti niyang nabubuo ang pangarap na magkaroon ng sariling bangka na magagamit niya hindi lamang sa pangingisda, kundi para rin sa mga bagong oportunidad sa buhay. Ang Pantalan, na para sa iba ay lugar lamang ng hanap buhay, ay nagsisilbing tahanan ng kanyang mga pangarap. Hindi alam ng karamihan, ngunit para kay Daniel, ang bawat piraso ng sirang kahoy o kalawangin na bakal na nakikita niya ay tila isang paalala na sa kabila ng mga kahinaan, mayroong posibilidad para sa pagbabago. At sa bawat araw na siya yung nagtatrabaho ng tahimik, unti-unting nabubuo ang istorya ng isang binatang may layuning higit pa sa nakikita ng mata. Isang umaga matapos ang isang malakas na bagyo, naglakad si Daniel sa dalampasigan upang maghanap ng anumang maaaring magamit mula sa mga inanod na labi. Sanay na siya sa ganitong gawain, ang maghanap ng mga sirang kahoy, lambat, o kahit anong piraso ng kagamitan na maaari niyang ayusin. Sa kanyang paglalakad, napansin niya ang isang bangka na nakasadsad sa mababaw na bahagi ng Pantalan. Ito ay luma, nabubulok at sira-sira na tila itinapon na ng may-ari dahil wala na itong pakinabang. Habang tinitingnan ni Daniel ang bangka, napansin niya ang kakaibang disenyo nito, ang masalimuot na ukit sa kahoy na hindi pangkaraniwan para sa mga simpleng bangka ng baryo. Lumapit siya upang suriin ito ng mas mabuti. Ang ilang bahagi ng kahoy ay tila matibay pa, ngunit ang karamihan ay butas-butas at pinasok na ng tubig. Sa kabila ng kalagayan nito, naramdaman ni Daniel na ang bangka ay may kwento. Isang bagay na nagbigay sa kanya ng inspirasyong subukang kumpunihin ito. Habang abala siya sa pagsusuri ng bangka, lumapit ang ilan sa mga tambay sa Pantalan. "Ano na naman yan, Daniel? Mag-aaksaya ka na naman ng oras sa isang sirang bagay?" Tanong ng isang matandang mangingisda habang tumatawa. "Baka gusto mong gawing kubo na lang yan," dagdag ng isa pang nanunuya. Ang mga kabataan na nakaupo sa malapit ay nagtawanan at nagbigay pa ng mas malulutong na biro. Ngunit sa halip na magpaapekto, sinagot ni Daniel ang mga ito ng mahinahon. "Sayang kasi kung pababayaan lang."
Mukhang may potensyal pa itong magamit. Hindi na niya idinagdag ang nararamdaman niyang may kakaibang halaga ang bangka dahil alam niyang hindi ito mauunawaan ng karamihan. Nang magsimula siyang maglinis ng bangka, dumaan ang isang matandang lalaki na nagngangalang Mang Arturo, isa sa mga pinakamatagal ng mangingisda sa lugar. Iyang bangka na yan, anak, itinapon na dahil hindi na kayang kumpunihin. Delikado na rin gamitin kung sakaling maayos mo pa, wika nito. Sayang ang oras mo dyan. Gumawa ka na lang ng bago. Ngunit hindi natinag si Daniel. Sa kabila ng paalala ni Mang Arturo at ang panlalait ng iba, nanatili siyang determinado. Para sa kanya, ang bangka ay higit pa sa sirang kagamitan. Ito ay isang hamon na dapat niyang lampasan. Sa pag-uwi niya ng gabing iyon, naalala niya ang sinabi ng kanyang yumaong ama. Ang tunay na mangingisda ay hindi sumusuko. Kahit gaano kahirap ang laban, ang dagat ang magtuturo sa iyo ng tibay. Ang mga salitang iyon ang nagtulak sa kanya upang simulan ang kanyang proyekto sa kabila ng lahat ng hadlang. Hindi pa alam ni Daniel na ang desisyon niyang ayusin ang bangka ay magdadala ng mga hindi inaasahang pangyayari na babago hindi lamang sa kanyang buhay, kundi pati na rin sa pananaw ng mga tao sa kanyang paligid. Sa mga sumunod na araw, bumalik si Daniel sa pantalan, dala ang mga gamit na maaari niyang magamit upang simulan ang pagkukumpuni ng sirang bangka. Nagdala siya ng martilyo, kalawangin ng mga pako, at ilang piraso ng kahoy na natira mula sa mga nauna niyang proyekto. Bagamat kulang ang kanyang mga materyales, alam niyang maaari niyang gamitin ang kanyang kasanayan upang buhayin ang bangka. Habang abala siya sa pagkukumpuni, dumaan ang ilan sa mga kabataan sa baryo. Ano ba yan, Daniel? Hindi pa ba sapat ang dami ng sirang gamit na inaayos mo? Sirang ulo ka rin siguro. Tawanan ng grupo. Hindi na tumingin si Daniel sa kanila, ngunit naririnig niya ang bawat salitang binibitawan ng mga ito. Mas mabuti pa siguro kung bumili ka na lang ng bago, kung may pera ka. Dagdag pa ng isa, sabay halakhak. Hindi lamang mga kabataan ang nagpapakita ng pag-aalangan sa ginagawa ni Daniel. Maging ang mga matatanda sa lugar ay nagtatanong-tanong sa isa't isa kung bakit siya nag-aaksaya ng oras sa isang bagay na wala namang silbi. Bakit hindi na lang siya magtrabaho ng maayos? Sayang ang lakas ng bata. Bulong ng isang ale habang binabantayan ang kanyang paninda. Ang mga tambay sa pantalan naman ay tila ginawang libangan ang panonood kay Daniel. Tingnan natin kung kailan siya susuko, sabi ng isa habang ngumunguya ng mani. Ang iba naman ay naglalakad malapit sa bangka upang magbigay ng komento. Hindi na siguro makakalayo ang bangka na, yan kahit maayos niya, baka sa dalampasigan lang din bumagsak ulit. Ngunit sa kabila ng lahat ng kantyaw at pangungutya, nanatili si Daniel na kalmado. Hindi siya sumasagot sa mga insulto at sa halip ay itinuon niya ang kanyang atensyon sa trabaho. Alam niyang walang kabuluhan ang makipagtalo sa mga tao na hindi nauunawaan ang kanyang layunin. Habang nagtatrabaho siya, hindi niya maiwasang mapagod, lalo na kapag nararamdaman niyang binabaliwala ng mga tao ang kanyang pagsisikap. Ngunit sa tuwing naiisip niyang sumuko, bumabalik sa kanyang isipan ang kwento ng kanyang ama, kung paano ito nagpatuloy sa pangingisda kahit sa gitna ng malalaking unos at matinding kahirapan. Ang tiyaga ang gumagawa ng pagkakaiba, palaging sinasabi ng kanyang ama. Sa puntong iyon, unti-unti nang natututo si Daniel na ang laban na ito ay hindi lamang tungkol sa bangka. Ito ay laban sa sarili niyang determinasyon at paniniwala sa kanyang kakayahan. Sa bawat hampas ng martilyo at pako, binubuo niya hindi lamang ang bangka, kundi pati ang kanyang lakas ng loob. Hindi alam ng mga tao, ngunit ang bangka ay naging simbolo ng kanyang pangarap na patunayan ang kanyang halaga sa mundo. At bagamat nanatili pa rin ang kanilang pangungutya, unti-unti na ring nagbubuo si Daniel ng plano. Hindi para patahimikin ang mga tao, kundi para buuin ang kanyang sariling kwento ng tagumpay. Pag-uwi ni Daniel mula sa pantalan, bitbit niya ang ilan pang sirang bahagi ng bangka na nakuha niya sa baybayin. Pagod siya ngunit masaya sa nagawa niya sa araw na iyon. Sa kanyang pagpasok, sa maliit nilang bahay, sinalubong siya ng kanyang ina, si Aling Marta, na abala sa paghuhugas ng pinggan.
Anak, napagod ka na naman. Kumain ka muna. Bungad ng ina habang inilalapag ang isang mangkok ng nilagang kamote sa mesa. Napansin nito ang mga kalmot sa braso ni Daniel mula sa pag-aayos ng bangka. Ano ba kasi ang napapala mo sa bangkang yan? Hindi ba sabi nila wala na yang silbi? Tanong ni Aling Marta. Ngunit sa tono ng kanyang boses ay may halong pag-aalala, hindi panunumbat. Alam ko pong maraming nagsasabing, nasasayang lang ang oras ko, inay. Sagot ni Daniel habang umupo sa tabi ng mesa. Pero alam ko rin pong may halaga pa ang bangka. Gusto ko pong subukang ayusin. Baka sakaling magamit natin balang araw. Tumingin si Aling Marta sa kanyang anak. Nakita niya sa mga mata nito ang determinasyon na hindi niya kayang talunin. Napatango siya at nagbuntong hininga. Kung iyan ang nakakapagpasaya sa iyo, anak, suportahan kita. Basta pangako mo lang, magpapahinga ka rin kapag kailangan. Nakangiti si Daniel habang tinatanggap ang init ng suporta mula sa kanyang ina. Ang simpleng mga salitang iyon ay nagbigay sa kanya ng dagdag na lakas upang ipagpatuloy ang ginagawa. Nang makita ito ng kanyang nakababatang kapatid na si Nilo, agad itong lumapit at nagsalita. Kuya, pwede ba akong tumulong? Gusto ko rin makita ang bangka mo. Napangiti si Daniel sa alok ng kapatid. Sige, pero kapag hindi ka busy sa mga gawaing bahay ha, baka pagalitan ka ni inay. Kinabukasan, habang abala si Daniel sa pantalan, dumating si Aling Marta, dala ang isang maliit na bayong na puno ng mga kagamitan. Ilang lumang pako, pandikit, at ilang piraso ng kahoy na iniipon niya sa kanilang bahay. Anak, baka magamit mo ito, sabi ng kanyang ina habang iniaabot ang mga dala. Salamat po, inay, masiglang sagot ni Daniel. Naramdaman niya ang pagmamahal ng kanyang ina sa simpleng tulong na iyon. Hindi lamang ito mga materyales para sa bangka, kundi simbolo ng tiwala ng kanyang pamilya sa kanyang kakayahan. Habang pinapanood ni Aling Marta si Daniel na nagtatrabaho, natanaw niyang muli ang kanyang asawa sa mukha ng anak. Ang parehong determinasyon, ang parehong dedikasyon sa trabaho, at ang parehong pananaw na sa kabila ng hirap, may pag-asa pa rin. Sa mga sumunod na araw, naging mas madali para kay Daniel ang pagharap sa mga panunuya dahil sa suporta ng kanyang pamilya. Ang bawat pagkain na dala ng kanyang ina, ang bawat tanong ng kanyang kapatid tungkol sa bangka, at ang bawat payo ni Aling Marta ay nagiging gabay niya. Alam niyang kahit anuman ang sabihin ng iba, hindi siya nag-iisa sa laban niyang ito. Bagamat hindi niya ito sinasabi, nang malakas, pinangako ni Daniel sa sarili na ang ginagawa niya ay para rin sa kanila, upang maipakita na may halaga ang kanyang mga pangarap. Hindi lamang para sa sarili, kundi para rin sa pamilya na naniniwala sa kanya. Habang abala si Daniel sa pagkukumpuni ng bangka sa pantalan, dumating ang unang malaking pagsubok na sumubok sa kanyang tiyaga at determinasyon. Sa gitna ng kanyang trabaho, nabasag ang martilyo na kanyang ginagamit, isa sa mga pinakaimportanteng gamit sa pagkukumpuni. Ang hawakan nito, na gawa sa kahoy, ay tuluyang naputol dahil sa tagal ng pagkakagamit at lakas ng hampas sa mga pako. Napabuntong hininga si Daniel habang hawak ang sira niyang martilyo. Napansin ito ng mga tambay sa pantalan na agad-agad siyang tinawanan. Ayun na nga ba sabi na sa'yo, Daniel, sayang lang ang oras mo dyan. Sigaw ng isang lalaki. Pati martilyo mo sumuko na. Halos bumalot ang tawanan sa paligid, ngunit nanatiling tahimik si Daniel. Sa kabila ng nararamdamang inis at panghihinayang, pinilit niyang huwag magpaapekto. Alam niyang ang pagsuko sa ganitong pagkakataon ay magpapakita lamang ng kahinaan sa harap ng mga mapanghusga. Walang ibang martilyo si Daniel na maaaring gamitin, kaya't nagdesisyon siyang maglakad papunta sa tindahan ng mga kagamitan sa kabilang baryo upang bumili ng bago. Ngunit sa kanyang pagdating doon, napagtanto niyang kulang ang pera niya para makabili ng bagong martilyo. Malungkot siyang umuwi, iniisip kung paano niya maipagpapatuloy ang proyekto. Pagdating niya sa bahay, sinalubong siya ng kanyang ina.
Napansin ni Aling Marta ang lungkot sa mukha ng anak. Anak, ano ang nangyari? Bakit tila mabigat ang pakiramdam mo? Tanong nito. Nasira po kasi ang martilyo ko, inay. Wala na po akong magamit sa pantalan. At wala rin akong sapat na pera para bumili ng bago. Sagot ni Daniel nang may mabigat na tono. Napansin ng kanyang ina ang sitwasyon at agad na naisip ang solusyon. Sandali lang anak. Teka, titingnan ko kung may magagamit pa tayo. Pumunta si Aling Marta sa kanilang lumang imbakan at may inilabas na isang lumang martilyo na ginagamit ng kanyang yumaong asawa. Ito anak, luma na, pero baka magamit mo pa. Sa ngayon, ito na muna ang magagamit mo, sabi niya habang iniaabot ito kay Daniel. Napangiti si Daniel habang tinatanggap ang lumang martilyo. Hindi ito kasing tibay ng kanyang dating gamit, ngunit sapat na upang magpatuloy sa kanyang proyekto. Nagpasalamat siya sa kanyang ina at muling bumalik sa pantalan. Sa kanyang pagbabalik, dumaan si Mang Arturo, ang matandang karpintero na minsang nagbigay ng payo sa kanya. Napansin nito ang luma at kalawangin na martilyo sa kamay ni Daniel. Daniel, mukhang kailangan mo ng mas maayos na gamit, sabi ni Mang Arturo. Halika, sumama ka sa akin. May lumang martilyo ako sa bahay na hindi ko na nagagamit. Ibibigay ko na sa'yo. Nagpunta si Daniel sa bahay ni Mang Arturo at totoo nga, may isang martilyong bagamat luma na ay mas matibay at mas maayos kaysa sa kanyang hawak. Salamat po Mang Arturo, ani Daniel. Malaking tulong po ito sa akin. Ngayon, bitbit ang bagong martilyo mula kay Mang Arturo at ang suportang nakuha mula sa kanyang ina, bumalik si Daniel sa pantalan na may bagong sigla. Napagtanto niyang sa kabila ng mga problema at kakulangan, may mga tao pa rin sa paligid na handang tumulong sa kanya. Ang unang pagsubok na ito ay hindi naging hadlang, kundi nagsilbing paalala na sa bawat hirap may kasamang biyaya. At muli, itinuloy ni Daniel ang pagkukumpuni ng bangka, mas determinado kaysa dati. Alam niyang ito ang simula lamang ng mga pagsubok, ngunit tiwala siya sa kanyang kakayahan at sa suporta ng mga taong naniniwala sa kanya. Isang hapon, habang abala si Daniel sa pagkukumpuni ng bangka, dumating ang isang hindi inaasahang bisita sa pantalan. Si Lara, isang dalaga mula sa lungsod, ay napadpad sa kanilang baryo para maghanap ng inspirasyon para sa kanyang pagsusulat. Mahilig si Lara sa mga kakaibang kwento ng buhay at ang simpleng baryo na ito ay tila puno ng mga tahimik na misteryo na nais niyang tuklasin. Habang naglalakad-lakad siya sa pantalan, agad niyang napansin si Daniel na tila tutok na tutok sa ginagawa. Ang sirang bangka na kanyang inaayos ay mukhang hindi kapansin-pansin sa iba, ngunit para kay Lara, may kakaiba itong dating. Ang dedikasyon ni Daniel sa kabila ng lumang itsura ng bangka ay tila nag-udyok sa kanyang kuryosidad. Lumapit si Lara ng dahan-dahan, bitbit ang kanyang maliit na kwaderno. Magandang hapon, bati niya kay Daniel. Napatingin si Daniel sa kanya, bahagyang nagulat sa presensya ng estrangherang dalaga. Magandang hapon din, sagot niya habang pinapahid ang pawis sa noo. Pasensya na kung naabala kita, ani Lara. Napansin ko lang kasi ang ginagawa mo. Matagal mo na bang inaayos ang bangkang ito? Napaisip si Daniel bago sumagot. Oo, medyo matagal-tagal na rin. Pero mukhang mahaba pa ang lalalakbayin bago ito matapos. Napangiti si Lara. Mukhang mahalaga sa'yo ang bangka. Pwede ko bang malaman kung bakit mo ito inaayos? Sa simula, nag-aalangan si Daniel na magkwento. Sanay siya sa pangungutya ng mga tao sa kanyang paligid. Kaya't iniisip niyang baka isa lamang itong bagong paraan ng panunuya. Ngunit nang makita niya ang seryosong interes sa mga mata ni Lara, napagtanto niyang iba ito. Sa totoo lang, sabi ni Daniel, wala akong tiyak na dahilan. Gusto ko lang subukan. Para sa akin, sayang kung pababayaan na lang ito. Baka sakaling may halaga pa ang bangka kapag naayos na. Hinawakan ni Lara ang kanyang baba. Tila iniisip ang sagot ni Daniel. Nakakatuwa, ani niya. Hindi lahat ng tao may tiyaga na maglaan ng oras para sa isang bagay na hindi nila tiyak kung may patutunguhan. Sa tingin ko, maganda ang ginagawa mo.
bahagyang namula si Daniel sa papuri. Hindi siya sanay na makarinig ng ganoong mga salita mula sa iba. Sa halip, nagpatuloy siya sa kanyang trabaho habang tahimik na nanood si Lara mula sa gilid. Kinabukasan, bumalik si Lara sa pantalan. Dala ang ilang gamit na maaaring makatulong kay Daniel. Ilang bote ng pandikit, pako, at maliit na saw. Alam kong hindi ko alam kung paano mag-ayos ng bangka. Pero naisip ko, baka makatulong ito. Sabi ni Lara habang iniaabot ang mga dala niya. Salamat! Sagot ni Daniel, halatang nagulat ngunit nagpapasalamat. Hindi ko inaasahan ito. Habang tumatagal, nagkaroon ng regular na pag-uusap si Daniel at Lara. Si Lara ay nagtatanong tungkol sa bawat bahagi ng bangka, habang si Daniel naman ay naibabahagi ang kanyang kaalaman at pananaw. Naging interesado si Lara sa kwento ng tiyaga ni Daniel at unti-unti itong isinulat sa kanyang kwaderno. Sa mga sumunod na araw, napansin ng mga tao sa pantalan ang presensya ni Lara. Ang ilan ay nagtataka kung bakit may isang estranghera na tila interesado sa ginagawa ni Daniel. Ano kaya ang nakikita ng babaeng iyon kay Daniel? Tanong ng isang tambay. Ngunit hindi ito alintana ni Lara. Para sa kanya, nakita niya ang isang kwento ng inspirasyon na hindi makikita sa simpleng tingin. Unti-unti, si Lara ay naging bahagi ng buhay ni Daniel sa pantalan. Bagamat magkaiba ang kanilang mundo, si Daniel mula sa isang simpleng baryo at si Lara mula sa lungsod. Nagkaroon sila ng koneksyon sa kanilang pag-uusap. Para kay Lara, si Daniel ay simbolo ng tiyaga at paniniwala sa sarili. Habang para kay Daniel, si Lara ang nagsilbing unang tao na naniwala sa kanya ng totoo. At sa gitna ng mga kantyaw ng iba, unti-unting bumuo ng pagkakaibigan ang dalawa na magdadala ng mas malaking pagbabago sa kwento ni Daniel at ng bangkang pinagsisikapan niyang ayusin. Sa patuloy na pag-aayos ni Daniel ng bangka, dumami rin ang nakakakita ng kanyang progreso. Habang may mga taong natututo ng humanga, may iba pa ring nananatiling mapanira at mapanghusga. Ang ilan sa mga kabataan sa baryo ay hindi matanggap na may pumapansin na ngayon kay Daniel, lalo na ang estrangherang si Lara. Para sa kanila hindi nararapat na mabigyan ng atensyon ang isang tulad ni Daniel. Isang gabi, matapos ang araw na puno ng trabaho, iniwan ni Daniel ang bangka sa pantalan. Kinabukasan, sa kanyang pagbabalik, nagulat siya sa kanyang nakita. Ang ilang bahagi ng bangka ay sinadyang sirain, mga pako na tinanggal, mga kahoy na tinapakan at binali, at ilang gamit na itinapon sa dagat. Halata ang intensyon ng gumawa nito. Wasakin ang kanyang pinaghirapan. Napakuyom ng kamao si Daniel, habang tinitingnan ang sinapit ng bangka. Ramdam niya ang bigat ng galit at pagkadismaya, ngunit pinili niyang manatiling kalmado. Alam niyang walang maidudulot na mabuti ang magpadala sa emosyon. Sa halip, sinimulan niyang pulutin ang mga gamit na kaya pa niyang sagipin at inayos muli ang mga nasirang bahagi. Habang abala siya sa paglilinis, dumating si Lara. Agad niyang napansin ang nangyari. Daniel, anong nangyari dito? Tanong niya, halatang nag-aalala. Sadyang sinira ng iba, sagot ni Daniel nang walang pag-aalinlangan. Siguro'y naiinis sila na ginagawa ko pa rin ito kahit wala silang nakikitang silbi. Bakit hindi mo sila kausapin o ireklamo? Tanong ni Lara. Hindi tama ang ginagawa nila. Umiling si Daniel. Wala akong pakinabang kung makikipagtalo pa ako. Mas mabuting gamitin ko ang oras ko para ayusin ito ulit. Hindi sila ang dahilan kung bakit ginagawa ko ito. Kaya hindi ko hahayaang pigilan nila ako. Naantig si Lara sa sagot ni Daniel. Nakita niya kung gaano kalalim ang determinasyon nito at kung paano ito hindi nagpapaapekto sa mga negatibong tao sa paligid. Sa halip, nag-alok siya ng tulong. Sige, tutulungan kita. Hindi ko man alam kung paano mag-ayos ng bangka, pero kaya ko naman sigurong magpasa ng kahoy. Napangiti si Daniel sa sinabi ni Lara. Salamat, malaking tulong na ang simpleng pagdamay. Habang nagtutulungan ang dalawa, may ilang tambay sa pantalan ang nagmamasid mula sa malayo.
Hindi marunong sumuko ang taong yan, sabi ng isa. Pero tingnan natin kung hanggang kailan siya tatagal. Sa kabila ng panunuya, may ilan ding nakapansin sa katatagan ni Daniel. Ang ilan sa mga matatanda sa baryo na dati nag-aalangan sa kanya ay nagsimulang humanga sa kanyang tiyaga. Siguro nga, may laman ang bangka na yan para kay Daniel, sabi ni Mang Arturo habang pinapanood siya mula sa malayo. Hindi lahat ng tao kayang magpatuloy sa kabila ng ganitong klase ng hirap. Sa pagtatapos ng araw, natapos ni Daniel at Lara ang muling pagsasaayos ng nasirang bahagi ng bangka. Pagod man, naramdaman ni Daniel ang muling pagbabalik ng kanyang sigla. Hindi dahil tapos na ang trabaho, kundi dahil alam niyang may mga tao pa ring naniniwala sa kanya. Tulad ni Lara, ang nangyari sa bangka ay hindi naging hadlang, kundi nagsilbing paalala kay Daniel na sa bawat pagsubok ay may pagkakataong tumibay ang kanyang paniniwala at dedikasyon. Alam niyang ito'y simula lamang ng mas mahirap pang hamon, ngunit mas pinatibay siya ng alitan na ito upang patunayan ang kanyang sarili, hindi sa iba, kundi para sa kanyang sariling layunin. Sa mga sumunod na linggo, naging tuloy-tuloy ang trabaho ni Daniel sa pagkukumpuni ng bangka. Sa kabila ng mga pagsubok na hinarap niya, tulad ng panunuyang hindi pa rin humihinto at ang sinadyang pagsira ng ilang bahagi ng bangka, unti-unti nang nagbubunga ang kanyang tiyaga. Ang dating sirang bangka na halos wala nang makitang pag-asa ay ngayon nagkakaroon ng anyo at tibay na parang bago. Ang katawan ng bangka na dati puno ng butas at bitak ay unti-unti niyang napapalitan ng bagong kahoy na kanyang pinag-ipunan at inipon mula sa mga itinapon sa dalampasigan. Ang mga bahagi ng bangka na matibay pa ay nilinis at pinakinis, habang ang iba naman ay pinalitan upang masigurong magiging matibay ito sa hinaharap. Napansin na rin ng ilang tao sa pantalan ang progreso ng bangka. Habang may ilan pa ring nangungutya, may mga nagsisimula ng humanga. Mukhang may patutunguhan ang ginagawa ni Daniel, sabi ng isang matandang mangingisda. Hindi ko akalaing magagawa niyang buhayin muli ang ganyang klaseng bangka. Dumami rin ang mga dumadalaw kay Daniel upang mag-usisa. Ang ilan ay nagtatanong kung kailan matatapos ang bangka, habang ang iba'y tahimik na pinapanood siya mula sa malayo. Bagamat hindi lahat ay sumusuporta, naramdaman ni Daniel na unti-unti nang nagbabago ang tingin ng komunidad sa kanya. Si Lara naman ay naging mas aktibo sa pagtulong. Tuwing pumupunta siya sa pantalan, dala niya ang kanyang kwaderno at madalas na nagtatanong tungkol sa bawat detalye ng bangka. Bakit ang bawat bahagi ay mukhang maingat mong inaayos? Tanong niya isang araw. Ang bangka ay parang buhay ng tao, sagot ni Daniel habang pinupulido ang isang bahagi ng kahoy. Kung hindi mo papahalagahan ang bawat detalye, maaaring hindi ito magtagal. Kaya kailangan mo itong ingatan at ayusin ng maayos. Napatango si Lara at patuloy na isinulat ang mga salitang iyon sa kanyang kwaderno. Napansin niya kung paano nagiging mas malalim ang pananaw ni Daniel habang patuloy siyang nagtatrabaho sa bangka. Sa mata ni Lara, hindi lang ito simpleng proyekto, ito'y simbolo ng pagsisikap at paniniwala sa sarili. Isang araw, habang inaayos ni Daniel ang isang bahagi ng ilalim ng bangka, dumaan si Mang Arturo. Nagdala ito ng ilang piraso ng kahoy na maaaring magamit ni Daniel. Alam mo, Daniel, hindi lahat ng tao ay may tiyaga gaya mo. Kapag natapos mo yan, sigurado akong magbabago ang tingin ng maraming tao sa'yo. Salamat po, Mang Arturo, sagot ni Daniel. Pero hindi ko naman ginagawa ito para mapansin nila. Ginagawa ko ito dahil naniniwala akong kaya ko. Habang patuloy na umaasenso ang bangka, nagsimula ng mangarap si Daniel tungkol sa magiging gamit nito. Kapag natapos ko ito, baka pwede ko itong gamitin para sa pangingisda, sabi niya kay Lara isang araw. O baka pwede ko rin itong gamitin para sa ibang bagay, hindi ko pa sigurado. Pero alam kong may silbi pa ito. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong gumaganda ang anyo ng bangka. Maging ang ilan sa mga kabataan na dati nanunuyo sa kanya ay tahimik nang nanonood, halatang nagugulat sa mabilis na pag-unlad ng kanyang ginagawa.
Hindi man nila sabihin ng lantaran, kitang-kita sa kanilang mga mukha ang pagkamangha. Sa wakas, malapit nang matapos ang bangka. Bagamat marami pang kailangang ayusin, ang pangunahing bahagi nito ay halos buo na. Ang tila imposibleng proyekto na sinimulan ni Daniel ay unti-unting nagiging realidad at hindi niya mapigilan ang mapangiti habang iniisip ang kanyang nalalapit na tagumpay. Ngunit sa kabila ng kanyang pag-unlad, alam niyang hindi pa tapos ang kwento. Ang bangka ay hindi lamang isang proyekto. Ito ay magiging daan sa mas malaking pagbabago, hindi lamang sa kanya, kundi sa mga taong nakapaligid sa kanya. Habang inaayos ni Daniel ang ilalim ng bangka, isang maaliwalas na hapon, napansin niya ang isang bahagi ng kahoy na tila hindi karaniwang nakakabit. Ito ay mukhang mas luma at hindi akma sa ibang bahagi ng bangka. Agad niyang kinalkal ang lugar na iyon gamit ang lumang martilyo at pait na bigay ni Mang Arturo. Sa kanyang pagkukumpuni, bumukas ang isang maliit na kompartimento sa ilalim ng bangka, isang tagong bahagi na tila sinadya upang itago ang anuman sa loob nito. Doon, tumambad sa kanya ang isang kahon na halos kasinlaki ng isang maliit na maleta. Ito'y may mga ukit na hindi pamilyar kay Daniel, ngunit halata sa disenyo na ito'y pinag-isipang mabuti. Ang kahon ay nakakandado gamit ang isang lumang padlock na bahagyang kinain na ng kalawang. Kahit hindi pa niya nabubuksan ang kahon, ramdam ni Daniel na ito'y nagtatago ng mahalagang bagay. Agad niyang kinuha ang kahon at dinala ito sa ibabaw ng bangka. Habang tinitingnan niya ito ng mabuti, dumating si Lara na gaya ng dati ay dala ang kanyang kwaderno. "Daniel, ano yan?" tanong ni Lara habang lumalapit. "Hindi ko rin alam," sagot ni Daniel. "Natagpuan ko ito sa ilalim ng bangka. Mukhang matagal na itong nandito." Napansin ni Lara ang kakaibang ukit sa kahon. "Mukhang mahalaga ito. Ano kaya ang laman?" "Wala akong ideya," ani Daniel. "Pero mukhang kailangan ko munang maghanap ng paraan para mabuksan ito. Ayaw kong sirain ang kahon dahil baka masira ang laman." Habang iniinspeksyon nila ang kahon, nagsimulang magtipon-tipon ang ilan sa mga tao sa pantalan. Napansin ng mga tambay at mangingisda ang ginagawa ni Daniel at naging interesado sila. "Ano na naman kaya ang pinagagawa ni Daniel?" tanong ng isang tambay. "Akala ko ba bangka lang ang inaayos niya?" Ang iba naman ay nagbigay ng kani-kanilang haka-haka. "Baka kayamanan niya ng mga ninuno," sabi ng isang matandang mangingisda. "O baka naman wala lang yan, baka lumang gamit lang." Sa kabila ng mga usap-usapan, pinili ni Daniel na panatilihin ang kanyang tahimik na disposisyon. Hindi siya sigurado kung ano ang laman ng kahon, ngunit naramdaman niyang kailangan niyang maging maingat. Sinubukan niyang paluwagin ang padlock gamit ang isang lumang pako, ngunit hindi ito nagtagumpay. "Mukhang kailangan ko ng mas matibay na gamit para mabuksan ito," wika niya. Si Lara naman ay nagpumilit na tulungan siya. "Baka may kakilala akong makakatulong," ani niya. "Pwede nating dalhin ito sa bayan kung gusto mo." Ngunit napagdesisyonan ni Daniel na huwag munang dalhin ang kahon sa ibang lugar. Sa kabila ng kuryosidad, mas pinili niyang mag-focus muna sa pagtatapos ng bangka. Para sa kanya, ang kahon ay tila isa pang misteryo na darating ang tamang panahon upang mabuksan. Alam niyang ang bawat hakbang ay dapat gawin ng maingat, lalo na kung hindi pa niya tiyak ang kahalagahan nito. Habang inaayos ni Daniel ang bangka, inilagay muna niya ang misteryosong kahon sa isang ligtas na lugar sa kanilang bahay. Pinagmasdan niya ito bago matulog, iniisip kung ano ang maaring laman nito. Sa likod ng kanyang isipan, alam niyang ang kahon ay bahagi ng mas malaking kwento na magbibigay ng mas malinaw na layunin sa kanyang ginagawa. Sa puntong ito, ang misteryosong kahon ay nagdagdag ng bagong antas ng interes hindi lamang kay Daniel, kundi pati na rin sa mga tao sa baryo. Bagamat marami ang nagdududa, ang ilan ay nagsimulang magtanong, ano nga kaya ang tinatago ng sirang bangka at ano ang kahulugan nito sa kwento ni Daniel? Habang patuloy na nag-aayos ng bangka si Daniel, naging mas malinaw sa kanya ang hamon na hatid ng proyekto. Ang misteryosong kahon na natagpuan niya ay nagsilbing panibagong palaisipan.
Ngunit sa kabila ng kuryosidad niya at ng mga tao sa baryo, pinili niyang ituon pa rin ang kanyang pansin sa pagkukumpuni ng bangka. Para sa kanya, ang tunay na layunin ay hindi ang misteryo, kundi ang pagtupad sa pangakong sinimulan niya sa sarili. Sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman ni Daniel ang mas matinding presyur mula sa mga tao sa pantalan. Ang ilan ay patuloy na nagtatanong tungkol sa kahon, habang ang iba naman ay bumabalik sa panunuya. "Daniel, baka puro basura lang ang laman ng kahon mo," sabi ng isang tambay. "Wala ka namang mapapala dyan." Ngunit ngayon, imbes na maapektuhan ng mga pangungutya, natutunan na ni Daniel na balewalain ang mga ito. Ang paulit-ulit na panlalait ng iba ay hindi na makakabawas sa kanyang determinasyon. Alam niya na kung siya mismo ang magdududa sa sarili niyang kakayahan, wala nang mangyayari sa kanyang ginagawa. Kaya't bawat hampas ng martilyo, bawat pako na itinatama, at bawat kahoy na inaayos ay ginagawa niyang may buong paniniwala sa sarili. Si Lara, na laging dumadalaw upang kamustahin siya, ay napansin ang pagbabago kay Daniel. "Alam mo, Daniel, mas mukhang tiwala ka na ngayon sa ginagawa mo," sabi niya isang araw habang nagmamasid. "Parang hindi ka na naaapektuhan ng sinasabi ng iba." Napangiti si Daniel habang tumigil saglit sa kanyang ginagawa. "Dati kasi, masyado kong iniisip ang opinyon nila," sagot niya. "Pero ngayon, natutunan kong ang pinakamahalagang boses na dapat kong pakinggan ay ang sarili ko. Kung hindi ako magtitiwala sa sarili ko, paano ko matatapos ang bangka?" Napahanga si Lara sa sagot ni Daniel. Para sa kanya, ang simpleng binata na ito ay unti-unting nagiging mas matatag, hindi lamang sa kanyang trabaho, kundi pati na rin sa kanyang pananaw sa buhay. Sa kanyang kwaderno, isinulat niya, "Ang tunay na lakas ay nagsisimula kapag natutunan mong magtiwala sa sarili, kahit na ang buong mundo ay nagdududa sa iyo." Sa mga araw na sumunod, dumaan si Mang Arturo upang kamustahin ang progreso ni Daniel. Napansin niya ang malapit nang matapos na bangka at ang sigla ng binata habang nagtatrabaho. "Mukhang malapit mo nang matapos yan, Daniel," sabi ng matanda. "Kung dati, iniisip kong sayang lang ang oras mo, ngayon, nakikita kong may patutunguhan ang tiyaga mo." "Salamat po, Mang Arturo," sagot ni Daniel. "Hindi po madali, pero natutunan kong hindi ko kailangang patunayan ang ginagawa ko sa iba. Basta ginagawa ko ito ng may layunin, sapat na iyon para sa akin." Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw hindi lamang kay Mang Arturo, kundi pati na rin sa ibang mga tao sa baryo na naririnig ang usapan. Bagamat hindi lahat ay handang aminin, marami ang nagsimulang humanga kay Daniel. Ang dati nilang pagtatawa ay napalitan ng tahimik na paghanga sa tapang ng binata na magpatuloy kahit sa harap ng lahat ng panghuhusga. Sa pagtatapos ng araw, tumayo si Daniel sa tabi ng bangka at pinagmasdan ito. Halos tapos na ang buong katawan at ilang huling retoke na lang ang kailangan upang maging buo itong muli. Habang tinitingnan ang kanyang obra, naramdaman niya ang saya at kasiyahan na hindi mula sa opinyon ng iba, kundi mula sa paniniwala sa sarili. Alam niyang mahaba pa ang landas at maraming hamon pa ang darating. Ngunit sa bawat hakbang, natutunan niyang higit na mahalaga ang pagtitiwala sa sarili kaysa sa kahit anong pagsang-ayon ng iba. Para kay Daniel, ang bangka ay hindi lamang isang proyekto. Ito ang simbolo ng kanyang sariling lakas at kakayahang bumuo ng kanyang pangarap mula sa wala. Isang hapon, habang nag-aayos ng huling bahagi ng bangka, napansin ni Daniel ang isang matandang lalaki na paparating sa pantalan. Matikas ang tindig nito kahit halata sa mukha ang mga bakas ng panahon. Nakasuot ito ng isang simpleng sombrero at dala ang isang lumang baston na tila hindi lamang gamit sa paglakad, kundi bahagi rin ng kanyang awtoridad. Ang mga mangingisda at tambay ay tumigil sandali sa kanilang ginagawa nang makita ang matanda. "Si Kapitan Simon," bulong ng isang tambay. Matagal na siyang hindi bumabalik dito. Si Kapitan Simon ay isang retiradong kapitan ng barko na minsang naging tanyag sa kanilang baryo.
Bagamat hindi na siya aktibo sa dagat, ang kanyang pangalan ay nananatiling buhay sa mga kwento ng mga matatanda tungkol sa karagatan. Ngayon, bumalik siya sa pantalan, tila may dahilan sa kanyang pagbisita. Lumapit si Kapitan Simon sa bangka ni Daniel at tumingin ng maigi. "Ikaw ba ang nag-aayos nitong bangkang ito, Hiho?" Tanong niya. Ang boses ay malalim at puno ng awtoridad. "Opo, ako po," sagot ni Daniel nang may paggalang, bahagyang nagulat na kinausap siya ng kilalang kapitan. "Impressive," sabi ng kapitan habang iniikot ang tingin sa bangka. "Ang ganda ng trabaho mo. Hindi lahat ng tao ay may ganitong tiyaga at dedikasyon. Ano ang balak mo sa bangka kapag natapos mo ito?" "Hindi ko pa po sigurado, kapitan," sagot ni Daniel nang may kaba. "Gusto ko lang po itong mabuo. Para sa akin, ang mahalaga ay maayos ko ito ng buo. Kahit hindi ko pa alam ang susunod na gagawin." Ngumiti ang matanda. "Alam mo, Hiho, may mga bagay na ginagawa natin nang hindi natin agad nalalaman ang layunin. Pero habang patuloy kang nagtatrabaho, ang layunin ay kusa mong matutuklasan. Ang mahalaga ay hindi ka sumusuko." Nagpatuloy si Kapitan Simon sa pagmamasid sa bangka at napansin niya ang misteryosong kahon na iniuwi ni Daniel mula sa ilalim nito. "At ano itong kahon na to? Mukhang may kwento rin ito." "Opo, natagpuan ko po ito sa ilalim ng bangka. Hindi ko pa po nabubuksan," sagot ni Daniel. "Mukhang matagal na itong nandoon." Tumango ang kapitan. Maraming bangka ang may mga tagong bahagi, lalo na ang mga ginagamit noon sa pagbiyahe ng mahahalagang bagay. Sa panahon ng peligro, madalas nilang tinatago ang kanilang kayamanan o mga mahalagang gamit. Baka ito'y isa sa mga iyon. Pero tandaan mo, anak, hindi lahat ng kayamanan ay nasa loob ng kahon. Minsan, nasa trabahong ginagawa mo at sa mga aral na natutunan mo habang nagkukumpuni ka. Ang mga salitang iyon ay tumatak kay Daniel. Naramdaman niya ang bigat ng sinasabi ng kapitan at ang halaga ng bawat hakbang na ginagawa niya sa bangka. Sa halip na magmadaling buksan ang kahon, mas pinili niyang tapusin muna ang kanyang proyekto. Alam niyang darating ang tamang oras upang malaman ang laman nito. Bago umalis si Kapitan Simon, iniabot nito kay Daniel ang ilang gamit, isang lumang tali, ilang piraso ng bakal, at isang maliit na palataw na dating gamit ng kapitan. "Magagamit mo ang mga ito. Hindi na ako naglalayag, pero gusto kong makita kung paano mo magagamit ang mga gamit na ito para sa proyekto mo." Nagpasalamat si Daniel ng malalim. Ang mga gamit na iyon ay higit pa sa pisikal na tulong. Sila ay naging simbolo ng suporta at paniniwala ng isang taong hinahangaan sa baryo. Habang naglalakad palayo si Kapitan Simon, tahimik ang mga tao sa pantalan. Marami ang nagulat na mismong ang tanyag na kapitan ay humanga sa ginagawa ni Daniel. Ang ilan na dati nangungutya ay nagsimulang mag-isip. Kung ang isang tao tulad ni Kapitan Simon ay nakakita ng halaga sa ginagawa ni Daniel, baka nga may kabuluhan ito. Sa gabing iyon, habang pinupunasan ni Daniel ang mga bagong gamit na iniabot ng kapitan, naramdaman niya ang panibagong sigla. Ang kanyang trabaho ay hindi lamang tungkol sa bangka o sa kahon. Ito ay tungkol sa pagbuo ng tiwala sa sarili at ang pagpapakita sa iba na ang tiyaga at pagsisikap ay may bunga, kahit sa pinakamahirap na pagkakataon. Dumating ang araw na halos tapos na ang bangka. Ang dating wasak at kalawangin na piraso ng kahoy ay naging isang maayos at matibay na sasakyang pantubig. Ang mga tao sa baryo na dati nangungutya kay Daniel, ngayon ay tahimik na nanonood sa kanyang ginagawa. May halong paghanga at pag-usisa sa kanilang mga mata. Si Lara, na laging nandyan upang suportahan si Daniel, ay nagdala ng isang maliit na banderang yari sa tela upang gawing palamuti ng bangka. "Ang ganda ng ginawa mo, Daniel," ani Lara habang nakangiti. "Handa ka na bang subukan ito?" "Oo, pero may isang bagay pa akong kailangang gawin," sagot ni Daniel. "Kailangan kong buksan ang kahon." Ang misteryosong kahon na natagpuan ni Daniel
ay naging paksa ng maraming haka-haka sa baryo. Ang ilan ay naniniwalang puno ito ng kayamanan, habang ang iba'y nagsasabing wala itong laman. Ngunit sa kabila ng lahat ng opinyon, pinili ni Daniel na hintayin ang tamang sandali upang ito'y buksan. Ngayon, sa harap ng lahat, napagdesisyonan niyang wakasan ang misteryo. Pinulong niya ang mga gamit na iniabot sa kanya ni Kapitan Simon, kabilang ang matibay na palataw na tamang-tama para sa kalawangin at matigas na padlock. Habang tinitingnan ng mga tao, dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Isa-isang nalaglag ang mga kalawangin nitong pako hanggang sa bumukas ang takip. Tahimik ang lahat. Walang gumalaw, walang nagsalita. Nang tuluyang mabuksan ni Daniel ang kahon, bumungad ang laman nito. Mga gintong barya, makikinang na alahas, at mga dokumentong tila galing pa sa panahon ng kolonyal na Pilipinas. Napansin ni Daniel ang isang lumang mapa na may marka ng mga lokasyon sa dagat na tila nagpapahiwatig na ang bangka ay ginamit noon para sa mga lihim na ekspedisyon. Kayamanan nga, sigaw ng isang matandang mangingisda. Hindi ko akalaing may ganito pala sa ilalim ng bangka. Ang mga tao sa pantalan na dati nangungutya kay Daniel, ngayon ay nagkakagulo sa dami ng kanilang tanong. Saan kaya galing yan? Tanong ng isa. Baka sa mga Kastila pa yan, sabi naman ng isa pa. Habang ang karamihan ay abala sa paghanga sa laman ng kahon, si Daniel ay nanatiling tahimik. Hindi kayamanan ang dahilan kung bakit niya inayos ang bangka, ngunit hindi niya maitatanggi ang bigat ng natagpuan niya. Sa isip niya, ang laman ng kahon ay hindi lamang isang premyo. Ito ay bahagi ng kasaysayan na dapat pangalagaan. Si Kapitan Simon, na naroon din, ay lumapit kay Daniel. Hiho, ang natagpuan mo ay higit pa sa material na kayamanan. Ito ay bahagi ng nakaraan. Ang bangka at ang laman nito ay nagbibigay daan upang mas maunawaan natin ang ating kasaysayan. Tumango si Daniel sa sinabi ng kapitan. Hindi ko inaasahan ang lahat ng ito, pero ngayon, mas lalong naging mahalaga ang bangka para sa akin. Napansin ni Lara ang mahinang ngiti ni Daniel habang nakatingin ito sa bangka. Lumapit siya at bumulong. Ngayon, alam na ng lahat kung bakit hindi ka sumuko. Hindi lang bangka ang binuo mo, kundi ang respeto ng lahat. Sa harap ng lahat ng nanonood, tinulak ni Daniel ang bangka papunta sa tubig. Habang ito'y pumalaot, nakita ng mga tao kung gaano ito kaganda at matibay. Hindi na ito ang sirang bangka na iniwan sa laot matapos ang bagyo, kundi isang simbolo ng tiyaga, paniniwala sa sarili at pagtanggap ng mga hamon. Ang sandaling iyon ay hindi lamang tagumpay para kay Daniel, kundi isang paalala sa lahat na ang bawat pagsisikap, kahit sa harap ng pangungutya, ay may katuparan. Habang ang bangka ay unti-unting lumulutang sa dagat, tahimik na nagbunyi ang lahat, hindi lamang para sa bangka, kundi para kay Daniel, na naging inspirasyon para sa buong baryo. Ang araw na binuksan ni Daniel ang misteryosong kahon ay naging isang makasaysayang tagpo sa baryo. Ang kwento ng kanyang tiyaga, ang natagpo ang kayamanan, at ang muling pagsilang ng sirang bangka ay mabilis na kumalat. Ang mga tao na dati nangungutya sa kanya ay biglang nagbago ang pagtingin. Sa kanilang mga mata, si Daniel ay hindi na ang tahimik at kakaibang binata. Siya na ngayon ang simbolo ng tiyaga at tagumpay. Dahil dito, marami sa baryo ang nagsimulang magmuni-muni. Ang mga kabataan na dati tumatawa at naninira sa bangka ay lumapit kay Daniel upang humingi ng tawad. Pasensya ka na, Daniel, sabi ng isa sa kanila. Mali kami. Hindi namin nakita ang halaga ng ginagawa mo noon. Pwede ba kaming tumulong sa susunod mong proyekto? Bagamat nagulat si Daniel, tinanggap niya ang kanilang paghingi ng tawad ng walang alinlangan. Hindi ko kayo masisisi, sagot niya. Minsan, mahirap makita ang layunin ng isang bagay kung hindi ito agad nauunawaan. Pero salamat sa inyo dahil naging mas matibay ako sa harap ng mga hamon. Ang mga matatanda sa baryo na dating nagdududa sa kanyang ginagawa ay nagsimulang purihin siya. Si Mang Arturo, ang mangingisda na minsang nagsabing nasasayang lamang ang oras niya,
ay dumalaw sa kanya sa pantalan. Daniel, tama ka sa ginawa mo. Ang tiyaga mo ang nagpabago sa pananaw naming lahat. Ngayon, alam na naming hindi dapat husgahan ang mga bagay na hindi namin nauunawaan. Pati si Kapitan Simon ay bumalik sa pantalan upang tingnan muli ang bangka. Isa itong obra maestra, hiho, wika niya. Ang ginawa mo ay nagpapaalala sa amin na ang bawat sirang bagay ay may pagkakataon pang mabuo basta may tiyaga at tamang layunin. Hindi lamang ang tingin ng mga tao kay Daniel ang nagbago, kundi pati na rin ang kanilang pananaw sa buhay. Ang dating madalas na mapanghusgang baryo ay unti-unting naging mas mapagbigay at mas mapagkumbaba. Nagsimula silang magtulungan, lalo na sa mga proyektong nangangailangan ng sama-samang lakas. Ang pantalan, na dati puno ng kantyaw at chismis, ay naging sentro ng inspirasyon at pagkakaisa. Si Lara, na tahimik na sinusulat ang kwento ni Daniel, ay lumapit sa kanya isang gabi. Alam mo Daniel, ang ginawa mo ay hindi lang nagbago ng bangka. Nagbago rin ito ng maraming buhay, pati na rin ang pananaw ng mga tao sa baryo. Ngumiti si Daniel at tumingin sa bangka. Hindi ko naman talaga gustong baguhin ang isip nila, sagot niya. Ang gusto ko lang ay gawin ang alam kong tama. Pero kung nakatulong ito para makita nila ang halaga ng tiyaga, masaya ako para sa kanila. Naging mas aktibo rin ang mga tao sa baryo sa pagsuporta kay Daniel. Ang ilan ay nagdala ng materyales para sa kanyang susunod na proyekto, habang ang iba ay nag-alok ng kanilang oras upang tumulong. Maging ang mga bata ay natutong humanga sa kanya at madalas nilang tanungin kung paano nila matutulungan ang kanilang mga magulang sa bahay o sa trabaho. Ang pagbabagong ito ay naging isang makabuluhang epekto hindi lamang kay Daniel kundi sa buong komunidad. Ang dating mapanuyang baryo ay naging isang lugar ng inspirasyon. At si Daniel, na minsang tahimik at hindi pinapansin, ay naging simbolo ng pagbabago hindi sa pamamagitan ng malaking pananalita, kundi sa simpleng gawaing puno ng tiyaga at paniniwala sa sarili. Habang pinagmamasdan niya ang bangka, ramdam ni Daniel na ang kanyang tagumpay ay hindi lamang tungkol sa kayamanang natagpuan sa kahon. Ito ay tungkol sa kayamanang hindi nakikita, ang tiwala ng mga tao, ang kanilang respeto, at ang muling pagbuhay ng kanilang pagkakaisa bilang isang komunidad. Matapos ang matagumpay na pagkukumpuni ng bangka at ang pagbubunyag ng misteryosong kayamanan, tuluyan nang nagbago ang takbo ng buhay ni Daniel. Ang dating tahimik at iniiwasang binata ay naging sentro ng inspirasyon sa baryo. Hindi na lamang siya kilala bilang ang batang mahilig mag-ayos ng sirang bagay, kundi bilang ang tao na nagpakita ng halaga ng tiyaga at determinasyon. Sa tulong ng mga gintong barya at mahahalagang alahas mula sa misteryosong kahon, nagkaroon ng kakayahan si Daniel na pagbutihin ang kalagayan ng kanyang pamilya. Ginamit niya ang bahagi ng kayamanan upang ipagawa ang kanilang maliit na bahay na dati halos bumabagsak na sa kalumaan. Nagkaroon ng maayos na bubong, malinis na sahig at mas komportabling silid para sa kanyang ina at kapatid na si Nilo. Hindi lamang ang kanyang pamilya ang nakinabang sa kayamanan. Naglaan si Daniel ng pondo para sa baryo upang mapaayos ang pantalan at ang mga sirang kagamitan ng mga mangingisda. Hindi ko magagawa ang lahat ng ito kung hindi dahil sa mga leksyon na natutunan ko dito sa baryo, sabi ni Daniel sa harap ng mga tao. Gusto kong ibalik ang biyayang natanggap ko sa pamamagitan ng pagtulong sa lahat. Isa sa mga proyekto ni Daniel ang pagbili ng mga bagong bangka para sa mga mangingisda na matagal nang nahihirapan sa paggamit ng kanilang mga lumang sasakyan. Ang kanyang dating sirang bangka na ngayon ay isa ng makintab at matibay na sasakyang pantubig ay ginagamit niya bilang simbolo ng pagbabago at pag-asa. Ang bangka na ito ay hindi lang tungkol sa aking kwento, paliwanag ni Daniel sa kanyang mga kababaryo. Ito ay kwento ng lahat ng taong naniwala na sa kabila ng kahirapan at hamon, may pag-asa pa rin. Si Lara naman, na hindi kailanman iniwan si Daniel sa kanyang paglalakbay, ay naging matalik na kaibigan ng binata.
natapos ni Lara ang kanyang isinulat na kwento tungkol kay Daniel at sa bangka. Ang kwento ay lumaganap hindi lamang sa baryo, kundi pati na rin sa mga karatig na lugar. Ang mga tao mula sa iba't ibang lugar ay dumalaw upang makita ang bangka at makilala si Daniel. Ang kwento mo, Daniel, ay hindi lang tungkol sa bangka, sabi ni Lara. Ito ay kwento ng lakas ng loob, tiyaga at inspirasyon. Sa kabila ng biglaang kasikatan, nanatili pa rin si Daniel na simple at mapagpakumbaba. Hindi niya ginamit ang kayamanan upang yumaman ng labis, kundi upang magtanim ng pagbabago sa kanilang komunidad. Nagpatayo siya ng isang maliit na tindahan ng mga materyales sa pagkukumpuni para sa baryo, kung saan maaaring bumili ang mga tao ng abot-kayang kagamitan para sa kanilang mga sasakyang dagat o iba pang pangangailangan. Sa Pantalan, naging mas masaya at makulay ang buhay. Ang dating mga tambay na nanunuya kay Daniel ay naging aktibong tumutulong sa kanyang mga proyekto. Ang mga bata na dati gumagawa lamang ng kalokohan, ngayon ay nag-aaral mula sa kanya kung paano ayusin ang mga sirang gamit. Habang pinapanood ang mga tao sa Pantalan na nagtutulungan, tumayo si Daniel sa tabi ng bangka. Kasama si Lara, pinagmamasdan niya ang kanilang baryo na unti-unting naging mas maunlad at mas mapayapa. Hindi ko akalaing darating tayo sa ganitong punto, sabi ni Lara. Pero alam kong ang lahat ng ito ay dahil hindi ka sumuko. Hindi ako mag-iisa sa lahat ng ito kung wala ka, sagot ni Daniel. At kung wala ang mga taong kahit papaano natutong maniwala sa akin. Sa gabing iyon, habang tahimik ang dagat at sumisilip ang buwan, naramdaman ni Daniel na nagkaroon siya ng bagong layunin. Ang kanyang kwento na nagsimula sa isang sirang bangka ay hindi lamang para sa kanya. Ito ay naging kwento ng isang bagong buhay, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa lahat ng tao sa baryo na natutong magtiwala, magtulungan at magpahalaga sa bawat pagsisikap. Lumipas ang ilang buwan mula nang ganap na mabuo ni Daniel ang kanyang bangka. Ang baryo na dati tahimik ngunit puno ng mga negatibong pag-uugali ay ngayon naging isang masiglang komunidad na puno ng pagkakaisa at inspirasyon. Ang kwento ni Daniel ay naging simbolo ng pagbabago at tagumpay, at ang mga tao ay hindi na lamang basta nagmamasid. Sila mismo'y naging bahagi ng kwentong ito. Isang araw, nagtipon-tipon ang buong baryo sa Pantalan. Ang araw na iyon ay espesyal dahil formal nang ilulunsad ni Daniel ang kanyang bangka sa karagatan. Ang bangka, na binigyan ng bagong pangalan na Pag-asa, ay naging simbolo ng lahat ng pinaghirapan at natutunan niya. Habang itinulak ni Daniel ang bangka patungo sa tubig, tumulong ang mga tao, mula sa mga matatanda hanggang sa mga kabataan. Si Lara, na nasa gilid at nagmamasid, ay hindi mapigilang ngumiti habang isinusulat ang huling bahagi ng kwento ni Daniel. Ito na siguro ang pinakamagandang bahagi ng iyong kwento, sabi niya kay Daniel. Ang makita ang lahat ng pinaghirapan mo ay nagiging bahagi ng isang mas malaking layunin. Nang lumutang na ang Pag-asa sa tubig, malakas na palakpakan ang bumalot sa Pantalan. Mabuhay si Daniel! Sigaw ng isa. Salamat sa inspirasyon mo. Dagdag ng isa pa. Ang dating mga tao na nagdududa at tumutuligsa sa kanya ay ngayon nagbibigay ng suporta at pagkilala. Sa gitna ng kasiyahan, tumayo si Daniel sa harap ng mga tao at nagsalita. Hindi ko magagawa ang lahat ng ito kung hindi dahil sa suporta ng lahat sa inyo. Ang bangka na ito at ang kayamanang natagpuan natin ay hindi lamang para sa akin, kundi para sa ating lahat. Sana ay magsilbing paalala ang pag-asa na ang bawat pagsisikap, gaano man kaliit o kahirap, ay may kakayahang magdulot ng pagbabago. Lumapit si Kapitan Simon na tahimik na nanonood mula sa likuran. Isa kang kahanga-hangang tao, Daniel, sabi niya. Ang tunay na kapitan ng kanyang kwento ay ang taong may lakas ng loob na magpatuloy kahit sa harap ng unos. Ngumiti si Daniel at tumango. Maraming salamat, Kapitan. Ang mga salita niyo po ang nagsilbing gabay ko sa panahong gusto ko nang sumuko. Habang unti-unting palayo ang Pag-asa sa dalampasigan, sumama si Daniel
upang subukan ang bangka sa unang pagkakataon. Kasama niya si Lara, si Nilo at ilan pang kabataan mula sa baryo. Habang sila'y pumapalaot, napansin nila ang sigawan ng mga tao sa pantalan na tila nagkakaisa sa kanilang pagbati. Pagbalik nila sa pantalan, hindi na lamang si Daniel ang binago ng kwento ng bangka. Ang bawat tao sa baryo ay nagkaroon ng bagong pananaw. Ang tiyaga ay hindi lamang para sa sarili, kundi para sa komunidad. Ang bangka, na dati simbolo ng sirang pangarap, ay naging tanda ng muling pagsilang, hindi lamang ng isang tao, kundi ng buong baryo. Sa pagtatapos ng araw, tahimik na nag-usap sina Daniel at Lara sa gilid ng pantalan. "Ano na ang plano mo ngayon?" tanong ni Lara. "Marami ka nang nagawa, pero alam kong hindi pa ito ang dulo." "Hindi ko rin alam," sagot ni Daniel habang nakatingin sa dagat. "Pero ang alam ko, kahit ano pa ang susunod, handa akong harapin ito. Ang bangka ay isang simula pa lang. Marami pa akong gustong gawin para sa baryo at para sa sarili ko." "Sigurado akong magiging maganda ang kwento mo, Daniel," ani Lara. At ang bawat pahina nito ay puno ng pag-asa. Habang lumubog ang araw sa likod ng karagatan, ang baryo ay naging tahimik, ngunit puno ng bagong sigla. Ang kwento ni Daniel ay nag-iwan ng tatak sa puso ng bawat tao. Isang paalala na kahit ang pinakamaliit na pagsisikap ay maaaring magdala ng pinakamalaking pagbabago. At sa bawat hampas ng alon sa dalampasigan, ang pag-asa ay nanatiling simbolo ng kanilang muling pagsilang.